Ang motor ko 30,000 odo. $30,000 odo. Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Ay, long time no see mga friends ko. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog na naman. Tagal ilang linggo ba yun? May isang buwan na yata ako hindi nagbibideo. Hindi ko alam kung na-miss nyo pa to o ano man. Basta kayo mag-upload ngayon. Mag-upload tayo nga. So ngayon mga friends, pag-uusapan lang natin itong aking 30,000 odo na motor. Anong mga na-experience ko before, na-experience ko ngayon dito sa aking 30,000 kilometers na motor. Mga negative na nangyayari sa motor ko, positive, mga ganun. Traffic why kaya nga ni sarap ng tunog. Bakit traffic? Kuhanan yata ng card. So ano bang gusto nyo unahin? Positive muna tayo, no? Sa positive side ng aking motor, all stock pa lang to lahat. Hindi pala lahat, sorry na. Makina, in terms of makina, all stock yan. Mula throttle cable hanggang tensioner, all stock yan. Yun yung positive na nangyari sa motor ko. Wala pa ako napapalitan kahit ano in terms of makina. Hanip na yun, baha. At sa 30,000 kilometer na tinakbo ng aking motor ay hindi ko naranasan ang T-virus, which is ang pinaka-common na nagiging issue ng sniper ay hindi lumabas sa sniper ko. Sarap sa pakaramdam na parang pinagpala yung unit mo. Parang ganun ba? Kasi in terms of yun nga, tensioner, alam naman natin na isa yan sa pinakakauna-unahang sakit sa ulo ng mga naka-sniper. 5,000, 7,000, 10,000 odo, minsan nasisiraan ng tensioner. And then 15,000 odo to 20,000 odo, papasok dyan ang throttle cable. Marami ang napuputulan throttle cable sa ganong odo. So maswerte talaga tayo na hanggang ngayon 30,000 odo na ang aking motor ay wala pa ako napapalitan sa maski isa sa dalawang yan. Isa pa is itong ating mga ilaw. Itong ating headlight, itong ating panel, headlight, panel, high beam, daytime running light, yan, stock pa rin yan lahat. Switch, ito switch, stock to. At functional pa rin siya. Ang mga switches natin okay na okay pa yan. Ang brake system natin stock pa din. Isa sa pinakamasarap gamitin dito sa motor na to, brake system. Ganda nga ng stock na brake system ng sniper, no? Talagang ano ka kumpiyansa. Yan, flasher natin, kita nyo naman, nagana pa. Parang mahina na ulit ang battery ko hanip na yan. Ayaw na gumana nung busina kong stock.
Isa rin sa pinaka hinahangaan ko sa tibay dito sa motor na to, yung swing arm niya. Napakakunat ng swing arm. Tibay ng swing arm nito, no? Yung stock, kahit anipis niya, galing ng pagkaka forge ng kanyang swing arm, matibay. Pero yung ano nga lang, yung pintura, syempre sa katagalan na rin, tsaka laging nauulanan, medyo nakukot-kot. Yun na lang kasi mga stock dito sa motor ko eh. Swing arm, brake system, shock sa una, na hanggang ngayon ano pa din, okay pa rin naman siya. Kaso nga lang, yun nga, dahil nga pinamagic lowered ko, parang hindi maano yung pagkakalagay ng fork oil, parang hindi siya sapat, yun, tumutukod. Ganon din naman yung stock, pagka nabibigla na nalubak, tumutukod. Pero ito pinamagic lowered ko, kahit hindi ganon ka bigla yung lubak, tumutukod siya. Kahit mababaw lang ganon, tumutukod. Kaya naisip ko, bakit ko pa ba ito pinamagic lowered? Hinahabol ko kasi yung tindig no magtatambike ng parang EB ng Street GP Batangas. Hinahabol ko yung tindig, ang naisip ko magic lowered. Yun, hanggang ngayon binabagabag ako ng ng pagtukod ng shock. Pero ano naman, noon nirepack ni na Boss Win, maganda. Talagang hindi na siya tumutukod, talaga steady at stable yung kanyang rebound ganon. Nung itinono naman ni na Boss Win nung pinarepack ko, ngayon yun, tumutukod na uli. Siguro nasira lang yung yung ball race ko ulit, gawa nung pagpamagic lowered ko nga. Yan, kasi sa performance naman niya, halos wala naman nagbago. Ganyan pa rin siya ka-aggressive, ganyan pa rin siya kasarap i-overtake, ganyan pa rin siya kasarap ihataw. At 30,000 na auto, ganito lang naman ako mag-ride hindi naman ako nag-e-exceed dyan. Yan, napakasarap niya gamitin mga friends. Yung kasarapan talaga dito, yung kagandahan niya. Yung mga nagsasabi na sirain daw, sirain wala, hindi naman mga friends. Nasa pag-aalaga na lang din yan. Lumaylay ng ating side mirror. Ayusin muna natin. Ganun pa rin siya tumakbo. Kaya kasarap gamitin. Yung mga friends, ang kanya performance after anong tawag dito, 30,000 na odo. Ganun lang din naman ang ang parang pinaka standard ba expectation. Tsaka ganun lang din naman ako mag-ride, ganito lang yan, chill ride baga. So doon naman dumako naman tayo sa mga negative na nangyayari dito sa motor ko. Siguro madalas na nararanasan nyo na to sa lahat na na-experience ko dito sa motor. Unang-una, yan, sira na naman ang ating ball race. Pangatlong sira na to mga friends. So kailangan na ulit nating magpaayos kay Boss Win ng ball race, magpapalit ng ball race at magparipak ulit ng shock. Yun, unang-una yun, makakatatlong palit na tayo ng ball race. Pangalawa, na-experience ko dito na negative is naputol na yung kanyang clutch cable. So nakapagpalit na tayo ng clutch cable at sa wari ko ba
ay parang hindi ari tutuga ng matagal. Ang bilis niya ang bilis niyang lumambot, ang bilis niyang lumalim ba, ganun. So parang nai-stretch yung clutch cable, hindi siya consistent, parang ganun yung pinalit natin. So yun, ito pangalawang clutch cable na natin. Medyo matagal din naman ang itinagal ng clutch cable natin, halos umabot rin siya ng 20,000 odo, 22 gano'n. Tapos yun, nalolobat yung battery ng remote. So isang beses pa lang naman ako nakapagpalit after siguro mga 20k din yun, 18k gano'n. Palit ako ng battery ng remote. So madali lang naman palitan ng battery ng remote natin, kayang-kaya niyo sa sarili nyo. Meron din naman akong tutorial dyan, nandyan lang din yan sa mga videos ko. Hanapin nyo na lang, medyo malayo-layo na pero hanapin nyo na lang. Tapos ano pa, battery. Yun, last time nagpalit ako ng battery kasi medyo mahina na siya. Yung kapag ka nag-i-start ako ng motor, nag-aano siya, yung Didi Boys. Yun, nagbiblink sa panel kapag nag-i-start ng motor. So parang yun nga, mahina na yung battery, nag-aagaw-agawan na sa voltahe, ganoon. Yun, yung isa pa, which is madali lang din naman remedyohan. Bili ka lang bagong battery. Tapos yung battery na yun is parang siya, tumagas na, nagkaroon siya ng tagas. Nung binuksan namin ng mekaniko, yun, meron nga daw tagas. At buti na lang daw at hindi siya pumatak sa mga plastic parts ng aking motor. Hahanip na yan. At buti na lang daw at hindi nabakbak ang pintura ng aking motor. Kaya pala humina na siya kasi may tagas na. 2 butas yata yung may tagas. Kung sa pagkakatanda ko 2 butas. Tapos ano pa, yung shock ko sa likod, yun, isa yun sa pinakamadaling nasira sa motor ko, yung shock sa likod. Nagpalit ako ng TRC, diba? Nagpalit ako ng TRC na monoshock na fully adjustable. Tapos nung napalitan namin, pagtingin ko, tagas na rin pala. Parang mga yun, siguro mga 15k na kilometers yun bago nagtagas. Kasi nagpalit ako kasi nga tumutukod na yung yung shock ko sa likod. Sabi ko parang parang kailangan na rin palitan. Hindi ko in-expect na palitin na nga. Kasi parang naging ko doon, naging reference ko doon sa pagpapalit ng shock na yun. Dati kasi may hump sa amin na medyo mataas. Stock pa to, yung stock kong motor, hindi siya naka magic lowered. So stock na stock siya. Pag dumadaan ako doon, kahit may angkas ko ang nanay, hindi ako nasayad. And then isang daan ko doon, angkas ko ang kapatid ko, mas magaan yan sa nanay. Aba, pagdaan ko biglang sumayad. Sabi ko, naku po, eto na, sinyalis na ito na kailangan na natin magpalit ng rear shock. Hindi, nagpalit nga ako. Yung pagtanggal namin ng rear shock na stock yun, tagas din. So yun, siya, medyo mahuna yung rear shock, hindi siya ganun katibay. O baka depende na lang din sa road condition dito sa amin, kasi doon sa amin madalas ako nagpupunta sa dati sa Bukid. Tapos yung kalsada sa amin hindi ganun kaganda, yung sa looban, kaya siguro ganun. Tsaka yun nga, yung mga humps, o baka naman hindi nga lang talaga ganun katibayan ng shock na yun. Yun, tapos isa pa is nakaisang palit pa lang ako ng brake pads na lang yun. Sa likod hindi pa ako nagpapalit pa ang likod ng na preno ko, kasi nga hindi naman siya masyadong gamit. Parang wala na may napalitan pa ba ako, diba? About maintenance, parang wala pa nga. Yun yung mga naging negative na na nakita ko dito sa motor. Konting-konti lang naman, talagang
minimal na minimal lang yung ano niya, yung parang naging mga struggles. Struggles bang tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Parang ano lang siya, yung pinaka naging downside niya para sa akin, konting-konti lang talaga. So yun, paano ko napatatag ng ganitong motor ko, 30,000 odo, pero ganito pa rin ang condition ng makina niya, ganito pa rin ang itsura niya. At yung tipong hindi yung nangangalas-ngalas na yung mga pyesa, ganun. So unang-una, constant linis talaga. Kailangan lagi siyang malinis. Hindi ko sinasabi na lagi siyang makinis na yung tipong ano na, yung kala mo hindi nadadampian ng hangin, parang gano'n. Hindi gano'n. Yung ano siya, yung basta malinis siya na walang singit-singit na mga buha-buhangin, gano'n. Yung kahit sa kasulok-sulukang parte ng motor, eh hindi mo makikitaan ng gano'ng mga buhangin na matatalas kasi yun. Mag-uumpisa yan ang mag-uumpisa ng ano, ng pagbabakbak ng pintura, tapos pangangalawang. Tapos pangalawa, syempre iwasan yung ano, yung pagbibilad sa araw. Yung kunyari mauulanan, tapos bibilad sa araw, mga ganon. As much as possible, pag naulanan siya, tuyuin nyo agad. Buhusan nyo ng tubig na yung tap water, buhusan nyo, tapos tuyuin nyo kaagad, ganun. So okay lang mabilad sa araw kung basta ganun yung nangyari. Kaso pag napasok kayo, hindi talaga may iwasan eh. Yung tipong uulan sa umaga, babiyahe kayo, naulan, tapos pagdating ng tanghali, biglang init, hindi may iwasan. Tapos ang parking ng school o kaya ng trabaho nyo, walang bubong, wala, hindi may iwasan yun. Pero sa akin yun na yung ginagawa ko. Talagang ko siya, nasa bubong lagi siya nakapark, unless nasa ako, nagpunta ako sa labas, parang gano'n, mga mall, mga tindahan, palengke, walang bubong, gano'n. Pangalawa, talaga, regular change oil. Talagang kailangan nyo ng ating motor, regular change oil. 1,500 hanggang 2,000. So isang beses ko palang napaabot ng 2K ang aking change oil. So para mga 2,1 yata yon. So ngayon siguro mapapaabot ko ulit siya ng 2,000. Naghahanap pa ako ng pan-change oil eh. Wala pa akong pan-change oil. Tapos sunod, ano pa ba? Ayun, wag lang paigahan ng gasolina talaga mga friends. Isa yun sa pinaka-iniiwasan ko dito sa motor ko. Okay lang mag-blink yung trip F, huwag nyo lang papaigahan ng gasolina tong motor. Kaya pakita ko sa inyo motor ko. $30,000 kilometers na sniper. Yan siya. Kaso hindi na yan stock eh. Ito tunog ng makina. Yan siya. Yan, tunog ng makina niya. Dito sa kabila. Yan. Yan. Dami ko na rin napalitan dito, kaya hindi siya stock. Kailangan na nga rin pala siyang pwede na ulit siya i-tune up. Tune upin na din ulit. So isang beses ko pa lang din naman ito napapa-tune up. Yun, isa pa yun sa sa kailangan nyong gawin sa motor nyo. Huwag nyong kakalimutang ipa-tune up yan. Isa yun sa pinaka mahalaga din na parang pinaka maintenance ng motor, tune up. Kasi pag nagsala na yung timing ng bukas at sara ng barbula natin, nako, yare, katakot-takot na gastos na yan mga boss. hindi mo mararamdaman agad, pero pagka tinagos ka niyan, nako, tagos ang wallet mo dyan. So yun lang mga friends. So 30,000 kilometers na Sniper 155R. Napakasulit ng pagkakabili ko dito, kahit malaki interest. So sa 2 taon parang halos pa rin siya, parang halos bago pa rin. Depende na lang din talaga sa pag-aalaga mga friends. So yun lang,
dito ko na lang muna tatapusin ang ating vlog. Andito na ako sa Calatagan City. Wow, ayos. Nilatagan na nga ni, ang kalsada nga ni. Dito ko na lang muna tatapusin ang vlog ko. At yun, maraming salamat sa pag-stay, sa panood, sa pag-aabang. Kahit ako ay hindi na masyadong nag-upload ngayon kasi medyo busy, walang panggastos, ang daming iniisip, ang nag-iipon para sa kasal yon. So abangan nyo pagkakasal ko. Pagkakasal ko mga friends, babawi talaga ako sa inyo ng mga vlog. Baka linggo-linggo tayo may upload ulit. So yun lang mga friends, maraming salamat sa inyo at sa patuloy nyo suporta. Maraming salamat. Eto, may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.